Good morning mga kabutingting. Familiar ba kayo dito? So meron na naman tayong bagong dating dito na Huawei. Our favorite laptop repair. Anyways, ito yung problema niya. Buksan natin. Press natin yung power button. So, yan ang problema niya. Ano sa palagay nyo? Ano sa palagay nyo? Yung ganyang issue ng laptop niya. LCD ba yan? O GPU? So, try muna natin siyang i-fix. Meron akong alam na fix dito eh. Pero, nagawa ko lang yun sa mga old na laptop. Pero sa mga bago, try natin kung gagana. Sa mga old na laptop, gumagana yun. Medyo nagkakaroon siya ng horizontal. Ginagawa ko dyan dati sa mga old laptop, ginaganyan ko lang siya. Pero titingnan natin kung mawawala. So walang effective mga kabutingting. So gawin natin, tanggalin natin yung ng LCD. Magre-replace tayo ng LCD. Try natin gumamit ng ibang LCD. So ayan, patay na siya. Pero para safe tayo, tanggalin muna natin yung battery. Dahil yung ganitong issue, yung ganitong mga laptop, kailangan tanggalin muna natin ang battery nila para safe. Hanapin ko lang yung screwdriver kung ano. Kailangan tanggalin muna natin yung mga screw para matanggal natin yung battery. Yan mga kabutingting, kapag meron kayong mga nire-repair o kung gusto nyo magpalit ng LCD, make sure na tanggal muna ang battery. Kasi may mga ganitong case na pag tinanggal mo yung LCD na nakakabit ang battery, yari ka. May possibility masira ang PCH, GPU or CPU. Yan yung mga possibility. So kaya kailangan pag ginawa mo yon, safe muna.
Especially mga laptop na high-end. Napaka-sensitive niya. Marami kasi mga laptop na namamatay pag ang tinanggal ang battery. Ayan, tanggal na. Pwede na natin buksan yung kanyang LCD.
double check natin, baka mamaya bumaon yung ano. Yung battery baka mamaya kumapit eh. Okay. So wala, hindi nakakabit yung battery. Kailangan tanggalin dito adhesive. So, ito kailangan tanggalin muna natin to. Hindi pa nakikita. Hindi mo matatanggal LCD mo pagka hindi mo tinanggal to. Normally sa mga bagong laptop, yung mga modelo, may mga ganitong adhesive sa likod ng LCD. Pag nagkamali ka na pinuwersa mo siya na tanggalin, na hindi mo alam na merong tinatanggal na ganito, masisira mo lang ang LCD mo. Dati hindi ko rin alam to eh. Siyempre, with the help of YouTube, marami ng tutorial na ganito. Next, yung isa naman. Tapos yung pagtanggal nito, hindi dapat pinupersa kasi pag naputol mo yan sa gitna, mahirap tanggalin. So dahan-dahanin mo lang, hayaan mo lang siyang habang hinihila mo, medyo maluwag. Kasi pag pinuwersa mo yan, naputol, ikaw rin mahihirapan. Okay. So, natanggal na natin yung magkabilang side ng adhesive niya.
LCD. Ayun, natanggal na natin siya. Gagawin natin, ika-cut natin tong video at i-order ko muna tong LCD na. Orderin natin to sa ating supplier. So yun mga buting-ting, dumating na in-order natin sa ating supplier. Nag-order ako ng LCD at keyboard. So dalawa yung ginagawa natin ngayon. Pinagsabay lang natin yung order. So ito. Buksan na natin para maikabit na natin yung So ito na mga buting-ting, in-order natin. Ito yung isang keyboard. Check muna natin tong keyboard na to. Tingnan natin kung kamukha nung yung isa. Mukha namang kamukha siya. So brand new po ito, mga kabuting-ting. Check natin kung parehas ng butas. Okay naman siya. Pareho naman. So yun. Good naman to, mukhang good naman. Kasi kamukha naman siya. Tapos ng LCD, so ayan guys, oh. Tingnan nyo kung gaano siya ka-secure. Yung ino-order natin kay supplier. Ano siya, naka-box na, may box na siya, may bubble wrap pa. So ganun nila iniingatan yung gamit. Pero, syempre, kahit yan ay naka-box, unbox natin to. Check muna natin kung sana walang basag. Kasi, ito ay pinapalalamog ko na lang para mas mabilis. Ayan. Huwag natin puwersahin. Kailangan talaga natin tanggalin yung so ito siya mga kabuting-ting. Pakita ko na lang dito. Ang hirap niya kasing pwersahin, baka mamaya maano. So kailangan talaga natin siyang tanggalin.
Ito na siya, kabuting-ting yung in-order natin. Check natin kung kaparehas na in-order na kung kaparehas ng papalitan. So ito yung sira, ito yung may problema. Check natin kung magkamukha sila. Brand new to mga kabuting-ting, hindi tayo bumibili na second hand. Brand new. So galing talaga to kay supplier natin. Ito yung bagong bili. Tapos ito yung sira. Parehas naman siyang 30 pin. Okay, magkasukat naman. Ito siya. Isang kinis. Ayun natin siya ikabit dito. Nalagyan natin siya ng double-sided tape. So maglalagay tayo ng double-sided tape. Wala kasi itong ano eh. Wala kasi siyang screw. Gagawa tayo ng DIY na lang natin. Bili natin. Sobrang init mga kabuting-ting sa panahon ngayon. Dito sa aking shop, nandito tayo sa rooftop. So ang hirap magtrabaho ng ganito kainit.
higit sa lahat, na-revive yung aming pagsasama dito mag-asawa. Medyo pagod pa rin, kung mapapansin niyo po, we're not in our usual self, at kagaya na versus di ba talaga parang kailangan. So yan, nakabitan na natin siya ng double-sided tape para ano, kumapit siya. Talagang hindi kami nag-diet. Enjoy talaga kami, sabay kami kumain. Kaya ito medyo na-mimigay yung aming mga mukha. Ito yung aming mga mukha. Tapos medyo haggard pa kasi kaagapay talagang sobra sabi ko bakit ito at hindi nag-get lang natin kung bakasyon na to. Lagi naman tayo nagbabakasyon. Pero ito yung first time na jet lag is real. Talagang walang oras na hindi ka inaantok. Lalo na ngayon na gabi doon. Kasi pala yung sinasabi namin yung pang-iba, no? Yung parang you are not in your proper self, in your usual self, but feeling mo parang kung naka-float, parang kung nakalintang, simply because namin dahil ang sinabi yung ating kaibigan. At the same time, yung time difference ko ng South Carolina sa Pilipinas, exactly opposite mo ng oras namin sa Pilipinas. So like ngayon, 9:30 yung gabi doon. Nakakatawa kasi kagabay siguro. Pagdating sa South Carolina, ang tagal niya mag-adjust sa oras. So tumutusa sa gabi sa South Carolina, pero pagdating sa gabi sa Pilipinas, tulog pa rin siya. And then kagabay, uuwi na kami sa Pilipinas. Sabi ko, honey, ano ba talaga ang susundin na katawan mo? Time zone, Pilipinas, South Carolina, kasi lagi kang tulog. Diba? So nakakatuwa lang talaga. Kasi nga rin nakakatawa yun, ano? Yung pagbalik ko na So ikakabit na natin siya. 2 o'clock, 3 o'clock in the morning, night sleeping time. Tapos gutom na kami. Sabi namin, kasi yung lunch time pa pala sa South Carolina. So, dalawang beses kami nag-drive, pati sa madaling araw, tapos mag-visit ulit ng alas 7. Kaya naman ito, resulta, pero okay lang, diba? It means, ano ba, kaya nakakatuwa lang kasi truly God rewards His children, mga agapay, with good things. Minsan, hindi po natin hindi, pero ito talaga yung nagbibigay ng mga moment na kailangan natin sa buhay. At yan yung rest, yung joy, yung love, yung pahinga. Kaya today, we come back with Double hearts, ready to serve and share more stories with mga ka-family matters. lagyan pa natin ng tape para Marami tayong pag-uusapan ngayon. sure Marami tayong magtatawanan. na makapit at hindi siya matatanggal. Let's keep our family strong, healthy, and rooted in faith. At bagay na bagay sa panagpilihan namin natin sa Yes. So nga po si Gomez Claire Pineda para sa Friday edition ng family natin Okay. kung saan spotlight nasa usapang marriage and parenting. Alam mo po, sabi natin yung bakasyon natin, naging time for Nakabit na natin siya. diba? Pero alam mo, naging time din ito for reflection. Lalo na tungkol sa marriage money. Kasi po, habang nandoon kami dito sa Amerika, we stayed under one roof with different generations ng mag-aasawa. So kasama namin yung younger brother and sister-in-law namin, si Ron and Monica, young couple, dalawang anak na bata, diba? Tapos kasama rin natin yung parents ko, yung bonus seniors. Tapos hinatid natin yung parents ko, ang aming in-laws. Mommy, daddy, hello, kung nanonood kayo, hinatid natin sila. So imagine for 2 days, magkakasama tayo doon, iba't ibang pag-aasawa, different generations, senior, the people, middle, and then yung young couple, diba? Kala ko yung couple tayo. Sila, ayun na si kanila, yung kaya tayo doon. And young na natin, Couple. yes, Gusto natin na bakit. Nung magkakaibang henerasyon po na mag-asawa, magkakasama sa isang bahay, ay ang ganda lang po talagang panoorin kasi di ba, hindi lang cute o heartwarming yung naging stay natin doon, pero na-observe namin din different dynamics ng marriage. Di ba? Based on age and season of life. Like si Ron and Monica, yung young couple, nakita natin na sobrang hard. So try muna natin siyang buhayin using charger. Press natin yung power button. Wow, you are everything.
Ayan mga kabuting-ting. Nakita ko rin ako ng mami from South Carolina. Hi, mami. I miss you. So wala tayong Hello din kay Tita Oki, ang kanyang awa. problema sa Uy, mami, nami-miss ko na ako. LCD. Ang mga kagabay. Pag umaga na yun, ang mga yes, tatawagan ko ng mami sa kwarto niya. Mami, Check ko muna yung password niya. Hindi ko kabisado yung password eh. Kasi sinend sa akin yung password niya. Wait lang mga kabuting-ting ha. So nakita nga po namin, yung way namin sa iba't ibang photo. Sina Lord, Monica, very hands-on, magaling, diba? Tapos yung mom namin at yung parents ni Monica na po, senior, nakita namin kung gaano sila kakalmado, steady na sila sa pagsasama, they give companionship na na-build nila over the years. Minsan, hikilingan, lalo na kapag nagpapaalalahan sila na uminom ng mga maintenance na gamot at magkakainisan na already, doktor mo, o ikaw, yung sugar mo, mataas na, sobra ka sa school. Pero after that, stable. Uy. Nagkakainisan sila, pero stable. Kung walang tangkuhan ang kanya, wala lang. Normal lang, diba? So, ang dami po talaga namin natutunan ko. May wisdom sa mga matatagal na mag-asawa. May freshness naman sa bagong mag-asawa. Yes, kami naman ito, nandun lang, nakikinig ng lolo ko. Minsan, garag-garag kami. Yun. Ayan na siya, kabuting-ting. So, so far, wala man akong nakitang issue sa LCD niya. Okay. So, ikakabit na lang natin itong ano niya, yung pinaka-frame. Pero, goods na po siya, mga kabuting-ting. Hindi ko na siya para ipakita sa inyo kung paano ibabalik. But for now, wala na akong nakikitang kumukurap sa LCD. Tingnan natin, palitan natin siya ng personalize. Tayo ng mas malinaw. Ito. Ayan yan. Try natin yan. So okay naman, kabuting-ting. Wala naman siyang wala naman akong nakitang nagpi-flicker. May sa LCD. So yun lang mga kabuting-ting. Hindi ko na para patagalin. Again, kung meron po kayong mga computer problem or laptop, pwede po kayong mag-message sa atin sa ating YouTube channel. And meron po tayong sa tawag nito. Teka, hinaan ko lang tong aking sounds. Pwede po kayo mag-message sa ating YouTube channel dyan sa YouTube community tab ko. Nandyan naman po yung aking Facebook page and Facebook main Facebook account ko. So kung may computer problem po kayo, laptop or desktop, hardware or motherboard issue, pwede po kayo mag-message sa atin. Nandyan din po yung Facebook page and Facebook account ko. At the same time, kung malayo po kayo, pag along Metro Manila, pwede naman po Lalamove or Grab or any other courier na gusto nyo gamitin. Tapos kung province naman, pwede nyo po yung ipa LBC or JNT, any other of the two service provider, para po maipadala nyo sa atin yung inyong laptop. So yun lang naman po mga kabuting-ting. You can check my
YouTube channel na para sa reference nyo, may mga nagpapadala po sa atin ng mga repair coming from other city and province. So yun lang. Maraming salamat po and have a nice day po. God bless!